Magandang umaga muli mga kapatid at tayo magpapatuloy sa ating panibagong video at inaasam ko po na makasama po muli na kayo, the Paraclete, at tayo po magkaroon ng bonding relationship sa pamagitan po ng pagre-record nito. Simulan po natin sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, Ikaw ang laging hanap, loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit na ang papuri alay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay. Ng iyong mapagpag naawit akong buong galaw. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Pag-iwang ang langit, ang Diyos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihiglay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay. Sa lilim ng iyong mapagpag nawit ako. Nawagan mo tayo sa pamamahalang banal na Espiritu Santo upang samahan po tayo, turuan tayo sa ating pag-aaral hinggil sa character building how process approach. Para matutunan po natin ang pagsunod at pananalig sa awitin po natin ang panawagan sa banal na Espiritu Santo.
Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Come with your sweet healing power. Touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Halina Banal Espiritu Santo, lukuban niyo po nawa kami ng apoy ng pag-ibig na nagbubuhat sa iyo. Puspusin mo kami ng liwanag at antigin ang aming kalooban upang maramdaman namin at maantig ito at sa matanto namin ang aming pinagkakamarian sa iyo at hindi pagsunod sa iyong kaloob at kagustuhan. Igawad mo po sa amin ang iyong habag at sa pag-aaral namin ng character building, how process approach, turuan mo po kami ng maraming bagay. Amen. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Ama namin sumasalangit, kasambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulo sa totoo at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Dalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Buksan po natin ang ating Diglot Bible, English Tagalog version, Catholic Bible. At nandito na po tayo sa Genesis chapter 22. Utos kay Abraham na ihandog si Isaac. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin.
Kinabukasan maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanong nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy ng patal at patalim. At magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. "Ama, ano iyon anak?" Tugang patanong ni Abraham. "Meron na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog?" tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin." Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac, matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakakamahal mo, anak." Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na itinawag ni Abraham na ang Panginoon na nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, "Akong si Yahweh ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Mga kapatid, ang ginanap po ni Amang Abraham ay ang tunay niyang pananalig sa Diyos. Diba sa ating buhay, kapag tayo ay mayroong pagsubok, sinisisi natin ang Diyos. Diba mga kapatid? Hindi natin nababatid na may itinutuwid sa atin ang Panginoon. Mabuti si Isaac at talagang buo ang kanyang pananalig. Hindi natin pwedeng gayahin yung kay Isaac na iaalin natin yung anak para patayin, no? Kundi siya ay isang halimbawa na ipinakita ng ating Ama ang tungkol sa pananalig. So buong puso tayong mananalig at tayo pagpapalain ng Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo may pananalig, wala tayong masasambit na reklamo. Okay? Alam mo kapatid, iyan ang ayaw ng Espiritu Santo, ang reklamador. Kung nahihirapan tayo, nandyan ang Diyos para hingan natin ng awa at habag. Bakit ba nakakalimutan natin yun? Bakit ba natin sinisisi? Diba? Hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Siya'y nagkakaloob ng lahat ng bagay. Ang ating dapat na gawin ay ang tayo sumunod, manalig sa Kanya, bakit siya ay makapangyarihan. Siya ang nagkakaloob ng kailangan natin, no? So, hindi na kailangan panghingin kapag siya ang nakababatid. Alam mo, ang kailangan natin at ang kagustuhan natin ay magkaiba. Yung need, pangangailangan natin alam ng Diyos. Ngunit yung want or gusto natin, hindi yan ninanais ng Diyos. Sapagkat siya ang nakababatid. Why? Dahil meron tayong want, gusto, na yun pala'y makakapahamak sa atin. Ang katawan at ang kaluluwa. So, siya lang ang nakababatid ng lahat ng bagay. Kaya, sabi nga ng ating Ama, dahil sa pananalig ni Abraham, siya'y pagpapalain at ang buong lipi niya. Alam mo kapatid,
Kung magbigay ng biyaya ang Diyos, kung may isa sa pamilya, buong pamilya ay dadanas ng pagpapala. Kita niyo, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Ang sino man na sa Kanya is nananalig ng tapat, ang sino mang kapamilya ay tatanggap ng reward, ng pagpapala. Diba? Hindi siya nagkakaya. Kaya manalig tayo sa Kanya. Buong-buo nawa tayong manalig. Huwag tayong magpupunwari. Baka siya lang ang pwedeng tumugon ng ating pangangailangan. Hindi yung gusto natin. Kailangan ang Diyos ang gumusto. Bakit? Perfect pag siya ang gumusto eh. Ang papel lang natin, sumunod at manalig. Yun lang. At siya na ang bahala for the rest. Okay? Now, nandito tayo sa next. Ang mga lipi ni Nacor. Hindi nagtagal na balitaan ni Abraham na si Milka, ang asawa ng kanyang kapatid na si Nacor, ay nagkaroon din ng mga anak na lalaki. Ang panganay ay si Hus, sumunod si Bus, at pagkatapos ay si Kemuel na ama ni Aram. Ang iba pang naging anak ni Nacor kay Milka, ayon sa pagkakasunod-sunod ay ito: si Kesed, Haso, Pildas, Jedlah, at Betuel. Si Betuel ang ama ni Rebecca. Ito ang 8 anak ni Nacor kay Milka. Perioma, na asawa rin ni Nacor, naging anak naman niya sina Teba, Gaham, Tahas at Maaka. O yun ang lipi ni Nacor. Okay. Namatay si Sarah at bumili si Abraham ng libingan. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na kinilungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Hitiyo, wika niya: "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo, kung maaari. Pagbilhan ninyo ako ng dako mapaglilibangan sa aking asawa." Sumagot ang Hitiyo: "Ikaw ang dakilang prinsipe at kinikilala naming pinuno. Pumili ka na ng lugar na gusto mo para paglibingan sa iyong asawa." Tumindig si Abraham at sumukot sa harapan ng mga tao. Sinabi niya, "Kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo ako makiusap kay Efron, na anak ni Suhar. Nais kong bilhin sa inyong harapan ang yungib sa tabi ng kanyang lupain sa Makpela upang gawing libingan. Babayaran ko siya ng hustong halaga." Nagkataong si Efron ay kasama ng nagkakatipong mga Hityo sa may pintuan ng lungsod. Kaya sinabi niya kay Abraham na narinig ng lahat, "Hindi lamang ang yungib kundi ang lupang kinalalagyan nito ay ibinibigay ko na rin sa inyo upang paglibingan sa inyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto." Yumukod uli si Abraham sa harapan ng mga naroroon at sinabi niya kay Efron na naririnig ng lahat, "Mabuti kung gayon, sabihin mo kung magkano at babayaran." At sumagot si Efron kay Abraham, "Ginoo, 400 pirasong pilak ang halaga ng lupa. Huwag na nating pag-usapan basta't paglibingan na ninyo." Nagkasundo sila at sa harapan ng tao ay tumimbang si Abraham ng halagang 400 pirasong pilak ayon sa halaga ng salaping umiiral noon sa pamilihan. Kaya tamparan na iyon ni Efron sa Makpela, katapat na silangan ng Mamre, pati na ang yungib at kahuyan sa paligid nito ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Hitiyong dumalo sa pagpupulong na iyon at inlibing nga ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Makpela sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Ang lupang ang iyon at ang yungib ay nabili ni Abraham sa mga Hitiyo at ginawa niyang libingan. Nag-asawa si Isaac. Matindang matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya
sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala. Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili na mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac, tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak, sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka namang pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Kaya't iniligay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng kita ng amo niyang si Abraham at nanumpang susundin ito. Di ba mga kapatid? Ganon ang katapatan. Okay? Ganon ang katapatan. Nawa, tularan natin ang pagiging tapat sa ating kapwa. Okay? Naghanda ng 10 kamelyong alipin matapos nilang kargahan ng maraming panregalo. Naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod sa tinitirahan ni Nahor. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod sa tabi ng balong na roon ang mga kamelyo. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ni Abraham, pagpalain po ninyo ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Tatayo po ako dito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila kapag sinabi niyang, uminom ka at painumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon, malalaman ko na tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Tinan mo mga kapatid kung paano manalangin. Specific po. Okay? Inutusan siya para pumili na mapapangasawa ni Isaac, di ba? Hindi naman basta pumunta lamang doon para maghintay. May kaakibat na panalangin. At ang panalangin, mga kapatid, ay malinaw, detalyado, para maintindihan mo. Okay? Pansinin niyo, ano sabi dito? Yahweh, Diyos ni Abraham, pagpalain po ninyong aking lakad. Diba? Diba? Kasi, nang inutusan siya ni Abraham ng kanyang amo, nanawagan siya sa anghel ng Diyos. So, hindi man nakikita nung alipin yun, pero nauuna sa kanya. Yung Espiritu ng Diyos na yan. Okay? And then, nanalangin siya. So, ginagawa ba natin yun sa bawat lakad natin? O basta na lang tayo lalakad basta ganito? Mga kapatid, lagi nating isasama yun. Higit na nakababatid siya kesa sa atin. Okay? So, then, ang next na sinabi niya dito, okay, ulitin ko ha. Yahweh, Diyos ni Abraham, pagpalain po ninyo ang aking lakad. Isang step yun, no? Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Oh. Alam naman ng Diyos yun. Bakit specific pang sinabi niya, di ba? Kapatid, ganun po ang paghingi. Kailangan klarado. Huwag nating sabihin na alam naman ng Diyos yun. Yes, I know. Pero nais ng Diyos na marinig sa iyong kalooban yun. Okay? Tapos, yung kanyang, para maintindihan niya ang tugon ng Diyos, sinabi niya, tatayo po ako dito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. So, kasi kaya niya hiningi yung ganun para ma-realize niya yun. Huwag kang basta mag-aabang kasi hindi mo nga maiintindihan na yun na pala, di ba? Kaya be specific. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila. O yun ang sinabi niya para may basis siya. Kapag sinabi niyang
uminom ka at painumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping sisa. O di ba, mas madali maintindihan mga kapatid? Hindi na kailangan tayong nauuso ngayon ng buksan mo yung Biblia at buksan mo patapat yung intuturo mo ay yun yung sagot. Eh, paano kung nandun ay magbibitay ka? Ha? Ay di lalo kang mapapahamak? Diba? So, hindi dapat ganon. Klarado mong sasabihin. Be specific. Kasi, alam ng Diyos na hindi natin naiintindihan eh. Siya ang nakakaalam. Kaya, ginawa niyang maliwanag ang kanyang hiling. Sa gayon, malalaman ko na tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking amo. O, diba? Nandun na yung realization. Mga kapatid, it's a good example. Kaya kung halimbawa, meron tayong pupuntahan lugar, mag-o-offer ka muna. Ano ba ang pakay mo? O, diba? Kailangan sabihin mo kung ano yung pakay mo. And then, pagdating doon, huling ka na ng kung ano yung magiging manifestasyon na nakakasiguro kang yun na yung pinagkaloob ng Diyos. Diba? Pwede mong sabihin na sino mang unang sumalubong sa akin, yun yung binigay mo sa akin. O something like that. Kaya nga mga kapatid, be specific. Diyan ang halimbawa. Kaya nga, hindi pwedeng hindi ko babasahin ang mga kasi magiging basihan natin, leading natin kung paano ginagawa ng mga nananalig sa Diyos, ng mga ninuno natin. Okay? O di, naliwanag na. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin. Tingnan mo mga kapatid. Kasi batid ng Diyos ang iniisip mo, ang dinadama mo. Hindi mo pa sasabihin eh. Batid na niya. Pero kailangan mong sabihin yun. Okay? Hindi pwedeng sabihin, alam na pala niya, bakit kailangan sabihin ko? No, that is a confirmation by mouth na sinasabi mo. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na anak ni Betuel at apo ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Oh. Kasi kamag-anak daw yung kukunin eh. Kasi nung unang panahon, ay nagpaparami pa. Okay? Kaya allowed yun sa God the Father noon. Okay. Siya'y dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa bukal, pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, "Mari bang makiinom?" O, di ba? Nandun na kapatid yung yung sinabi niya sa ating ama, pinaalam niya yung gagawin niya eh. See? Ginagawa pa natin yung ganung bagay at pamamaraan? Kapatid, sundan ninyo ito para makuha ninyo at naunawaan ninyo ang kasagutan ng Diyos. Okay? Aba, opo, sagot ng babae. At inilalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na ay sinabi pa ng dalaga, "Painumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo." Isinalin niya sa painuman ng laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng kamelyo. Tahimik na nagmamasid ang alipin at iniisip kung iyon na ang tugon ni Yahweh sa kanyang dalaga. Exactly the same kung anong hiningi ng alipin. Painumin yung kamelyo, painumin din siya. Exactly the same. Para maintindihan nga ng alipin na yun ang tugon ni Amang Yahweh. See? Okay. It's a good example para sa ngayon. Alam mo kapatid, hindi pwedeng sabihin natin na Old Testament yan noon wala na ngayon. No. Ang Diyos noon, ngayon at bukas ay isa. Okay? Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang hikaw at 2 pulseras na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos ito'y tinanong niya, "Kanino kang anak? Maaari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi?" Sumagot ang babae, "Ako po'y anak ni Betuel na anak ni Nahor at Milka. Malawag po sa amin at maraming pagkain pati sa inyong mga hayop." Sa tuwa ng alipin, lumuhod siya at sumamba kay Yahweh, wika niya, "Purihin si Yahweh ang Diyos ni Abraham, hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng kapatid ng aking amo." Tingnan mo kapatid. Okay? Sandali lang naman hipuin ang damdamin ng babae para yung magaganap is sadyang makikilala ng alipin na yun yung kaloob ni Amang Yahweh. Para ito, halimbawa,
Gusto mo mag-apply ng trabaho kasi jobless ka. O di manalangin ka na. Kumuha ka ng application form o kung hindi, pumunta ka doon sa iyong a-applyan. Pero bago ka pumunta, di ba mananalangin ka? Nagabayan ka, mag-a-apply ka sa ABC company. Okay? So, hilingin mo na doon. Nawa, kung ito'y kaloob mo, eh, bigyan nila ako ng application form at ako entertainin nila. So, kung ano yung hiningi mo, maintindihan mo. I-entertain ka na, ibig sabihin, kaloob ng Diyos na ikaw talaga mag-apply doon. Napakadali lang, kapatid. Napakadali lang. Susundan ng ating Ama yung nais mo, ha? Para maintindihan mo yung kahilingan mo kung yun ay kasagutan, kung may kasagutan buhat sa Kanya. Okay? And then, pagpunta mo doon, syempre, magkakaroon ka na ng application form, etc., etc., ikaw ay mag-fill up, up to the time na ikaw ay interviewin na. Kasi hinipo na ng Diyos yung mga tao doon dahil ipinanalangin mo eh. Okay? Ang next na hiniling mo, kaya lang aking Ama, ang aking skill ay hindi sapat para sa company na yun. Ngunit ako naman po'y matuturuan, i-train po nila ako. Bigyan nila ako ng tsansa para lang ako'y makapagtrabaho. Kailangan ko pong hanap buhay. It will happen. So, mangyayari yun sa iyong hinihiling na pagbibigyan kang i-train. Kasi yung iyong experiences ay hindi pala angkop doon. Okay? So, nananalig ka kasi sa Diyos eh. Oh. Kaya mga kapatid, it's so easy. Napakadali lang. Alamin mo lang paano yung steps ng paggawa. At buong tapat kang nananalig sa. At maganda talaga yung intention mo. Makabubuti talaga yung intention mo. Huwag yung talaga nakasasama. Katulad ngayon na nauuso yung droga, di ba? Kailangan mo bang hilingin na, aking Ama, ako'y pupunta po doon para makakuha ako ng bayar ng droga. Kailangan ko po ang pera. Kapatid, ayaw ng Diyos ang nakasasama sa kapwa sapagkat ang droga ay nakakasama. Ang utak na nakakaintindi ng masama at mabuti ay sisirain ng droga. So, hindi papayag ang Diyos sa iyo noon. Salip, mapapahama ka. Okay? So, ang kahilingan natin yung makabubuti sa ating sarili at sa ating kapwa at sa ating bansa. Okay? Next. Nagdudumaling umuwi ang dalaga at isinalaysay sa kanyang ina ang lahat. Si Rebecca ay may nakatatandang kapatid na lalaki. Laban ang ngalan nito. Tumakbo siyang pupunta sa balong kinaroroonan ng lalaki. Nang marinig niya ang salaysay ng kanyang kapatid at makita ang hikaw at ang mga pulsera sa suot nito, nakita nga niya ang tao sa tabi ng balon, pati ang kanyang mga kamelyo. Sinabi ni Laban, bakit nandyan pa kayo? Tayo na po sa amin, lalaking pinagpala ni Yahweh. Nakahanda na po ang pagpapahingahan ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamelyo. Yan yung mga kapatid. Ang sino mo nag-offer ng mga lakad, nakahanda yan. At will entertain. Hindi ka mabibig. Okay? Sumama nga ang alipin. Pagdating sa bahay, ibinaba ni Laban ang karga ng mga kamelyo at pinakain ng mga hayop. Ang alipin namin, binigyan niya ng tubig upang maghugas ng paa pati ang mga kasama nito. Dinulutan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng alipin, sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain. Sige, sabihin ninyo, wika ni Laban. Nga naman, hindi ka pumunta doon para kumain, di ba, mga kapatid? Yung purpose mo lang sabihin mo. Ano ba kayo pag kayo ba'y pumupunta sa imbibisatahin? Pag hinayin ba, kaya ba kaagad kayo? Natural, hindi po dapat. Kung anong pakay mo, sabihin mo muna. And last na po yung entertainin mo yung kanilang kaloob na papakainin. Kasi kung di ka naman kakain, offending naman po doon sa nag-height ng handa noon. Okay? Pero kung uunahin mo kakain, para bang ang ibig sabihin, pumunta ka lang para makikain, di ba mga kapatid? Pangit tingnan. Okay? So, kaya sabi noong alipin, ay, bago ako kumain, sasabihin ko muna yung pakay ko. Ganitong salaysay niya. Ako po'y alipin ni Abraham. Pinagpala ni Yahweh ang aking amo. Pinarami ang kanyang mga kawan ng tupa, kambing at baka. Pinakalooban siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Nilupo ni Yahweh ng asawa niyang si Sarah ay magkaanak pa.
bagamat matanda na. Ang anak na ito ay tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ako pa'y pinanumpa niya na di ko babayaang taga-Kanaan ang mapangasawa ng anak niyang ito. Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong ko po siya ng ganito, kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano po naman ang aking gagawin? Ang sagot po niya ay, sasamahan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. See? Dahil yung alipin, nagkaroon pa ng negative thinking, di ba? Ano naman, sino naman siyang magyayaya? Baka nga hindi sumama sa kanya, di ba? Kaya sabi niya, ang sagot po niya ay sasamahan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. So, nauuna sa kanya ang anghel ng Diyos. Kasi pag in-offer, mga kapatid, hindi ka iiwanan ng anghel ng Diyos hanggang matapos yung iyong transaction. Dito raw sa angkan ng kanyang ama akong kumuha ng mapapangasawa ng kanyang anak. Yan pong utos sa akin. Kung sundin mo ito, ang sabi pa sa akin, natupad mo ang iyong tungkulin. Kung tanggihan ka naman ng aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. Okay. Dalawa, kapatid. Ang importante doon, sinunod mo. Ngayon, kung ayaw nila, hindi na siya mananagot. Lagi kapatid, ganun tayo. Tandaan natin yung formula na yon, ha? Sa ikabubuti, sabihin natin. Para sa ikabubuti ng ating pamilya at ating kapaligiran. At kung hindi naman ito pakinggan, wala ka ng pananagutan sa Diyos. Okay? Tulad ng ginagawa ko, kapatid. Ito ginagawa ko ang character building how process, kapag ito ay kaloob niyang gawin ko. Okay? Ang sino mang tumanggap nito, pwede, ang Diyos na ang bahala magbigay ng pagpapala sa kanila. At ang sino mang tumanggi, wala na akong pananagutan sa Diyos. Ginawa ko eh. Kahit alam ng Diyos, kahit nang wala akong kamuang-muang sa computer, paano mag-video recording, nakakailang beses ako magkulit, na ako'y nagsisimula ay alas 12, dahil galing pa ako sa trabaho, matatapos ako ng alas 4 ng madaling araw. Pagkatapos, matutulog lang ako ng mga 4, papalad na makalimang oras para maganda naman akong pagkain para baunin ko sa pagpasok. Kinabukasan dahil 2:30 ng hapon ang aking pasok. Diba, mga kapatid? So, ang dalahin ko lang sa kanya, ingatan mo po ako, wag akong magkasakit. Dahil kailan ko ito pa rin ang nais mo. See? Nagtitiwala po ako ng lahat ng ito, ikagabayan mo, turuan mo ako para maihatid sa kanila. Kaya sino mang tumanggap ito at gawin yung magandang example o pamamaraan, ang Diyos po magpapala sa inyo, hindi naman sa akin magagaling. Ako ay bukas lamang po at tagapagbigay ng paliwanag ng mga steps kung paano ginagawa. Ito, binabasa ko nga po dito eh. Paano manalangin, paano ka humingi, para maintindihan mo kung binigay ba o hindi. Mga kapatid, I hope nakuha po ninyo, ha? And then, sabi nito, wala na yung kinabasa. Mga patrapat. Pagkat katubayan niya ako sa United Tahanan. Dito ko nga nasumpungan ng dalagang dapat mapangasawa ng kanyang anak. Kaya inihiling ko na sabihin ninyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking amo. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. O tinan mo, be specific, kapatid. Nagsabi siya na yung pakay niya. Diba? Napakaganda. Balikan natin, ha? Para maliwanag. Sabi niya, tinanong ko po siya ng ganito. Ang amo niya, si Amang Abraham. Kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano po naman ang aking gagawin? See? Ang sagot po niya, sasamahan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. Dito raw sa angkan ng kanyang ama, ako kumuha na mapapangasawa ng kanyang anak. Iyan po ang utos sa akin.
Kung sundin mo ito, ang sabi pa sa akin, natapad mo na ang iyong tungkulin. See, mga kapatid? Pag sumunod ka, tinutupad mo. Okay? Kung tanggihan ka naman ng aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. Tinanggihan di ba? Anong problema? Kung ka bang dapat ipangamba, hindi mo na pananagutan yon. Kaya nga, itong aking pagbibideo, kung aayawan ito ng tao at ibabasyo ako, hindi mo na pananagutan yun. Sila, ang Diyos na ang bahala sa kanila. At kung naman ito'y tanggapin at i-apply, at ipagpasalamat sa Diyos at makiisa at laging makinig at manood sa video, edi pagpapalain sila ng Diyos. Dalawang bagay lang yun. Ang tumanggap at hindi tumanggap. Diba mga kapatid? So, ang hindi tumanggap, hindi ko na pananagutan yun sa Diyos. Ang mahalaga ginampanan ko, ang nais ng Diyos na gagawin ko. Dahil mga kapatid, hindi nga ako pwedeng maglakbay para mag-preach. Why? Kasi ang pandemya, di ba, bawal umalis. Walang choice. So, makakapagpahatid lamang po ako sa pamagitan ng video recording. Kaya nga, tumagal ako kasi mahirap itong walang kahalaman para sa paggawa nito So, medyo mahirap para mag-recording. Kaya it takes time. Pero, nagsumikap din ako mga kapatid. Alam kong tuturuan ako ng Panginoon at pipadalhan ako na maaaring instrumento para sa akin para ako'y matulungan. At nang ganun nga nangyari. Kaya nangyari ito, ako'y nakakapag-video. Pero wala akong kasama. Kaya minsan, pag namamali ako mga kapatid, hindi ko na natutuloy. Kinabukasan, pag uwi nung tumutulong sa akin, kasi graveyard yun, panggabi, 10 o'clock hanggang 6:30 ng umaga ang trabaho, di maghihintay pa ako pagkatapos magising. Ganun mong hirap mga kapatid. So, dapat ko lang sundin at yun ang kaloob ng Diyos na gawin. Bakit si Diyos ang makapangyarihan na dapat sundin at manalig sa Kanya. Okay? Pagsapit ko po sa may balon kanina, ako'y nanalangin ng ganito. Inulit niya doon sa harapan ng pamilya nung kanyang pinili ni Yahweh na mapapangasawa ni Isaac. Sabi niya, O Yahweh, Diyos ni Abraham, tatayo po ako sa may balong ito at pag may dumating na dalaga upang umigib, ako'y makikiinom. Kapag ako'y pinainom, pati ang aking mga kamelyo, iyon na po sana ang pinili ninyo upang mapangasawa ng anak ng aking amo. Hindi pa natatapos ang aking panalangin, dumating nga si Rebecca. Lumusong siya sa bukal at tumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanya ako'y painumin. At hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking kamelyo. Tinanong ko po siya, kanino kang anak? Ang sagot ko ay kay Bethuel na anak ng mag-asawang Nahor at Milka. Kaya't kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuutan ng mga pulseras. Pagkatapos ako'y nagpatira pa sa lupa at sumamba kay Yahweh, sa Diyos ng amo kong si Abraham. Pagkat pinatubayan niya ako at hinatid sa tahanan ito. At dito ko nga nasumpungan ang dalagang dapat na pangasawa ng kanyang anak. Kaya hiniling ko na sabihin ninyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking amo. Kung hindi naman, sabihin ninyo at nang malaman ko naman kung anong aking gagawin. Straightforward, di ba kapatid? Pati yung kanyang panalangin, ikinento niya. Okay? Bakit yung kausap niya ay nananalig sa Diyos? Walang reklamo. Hindi siya binabash. Kung sa ngayong panahon, ang sasabihin, bakit nakausap mo ba ang Diyos? See? Mamimiloso po. So wala siyang makakamtang liwanag. Kaya itong pamilya, nakausap itong alipin, tempting na nakinig sa kanya. Bakit naniniwala sila sa Diyos? Hindi dahil sa naniniwala siya doon sa alipin, kundi naniniwala siya sa Diyos. Bakit ang sino mong naniniwala sa Diyos, maniniwala siya doon sa pinadala ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Para din sa ginagawa kong ito, sabi ko, ito yung niloob ng Diyos para gawin ko. Kung sino mang naniniwala sa Diyos, maniniwala na nga itong ginagawa ko ay kaloob ng Diyos. Diba ganon? At ang sino mang hindi naman naniniwala sa Diyos, ay sasabihin nilang, ay gawa-gawa ko lamang ito. Maaaring nagmamatalino lamang, wala naman siyang alam. Ganyan ang mga negative thinking. Pero hindi ko na inintindi yun. Ang kailangan ko doon, ano ang kaloob ng Diyos ay dapat kong gawin? Bakit hindi ko na pananagutan yun kung ayaw? See? Sumagot ang mag-amang Bethuel at Laban,
Yamang ang bagay na ito'y mula kay Yahweh. Wala na kaming masasabing anuman. Diba? Naniwala ka agad siya sa alipin, di ba? Isama mo si Rebecca pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak niyong amo. Pagkarinig nitong alipin ni Abraham ay muli nagpatira pa at nagpuri kay Yahweh. Ganun ba pag may nagaganap sa atin? Tayo ba ay talagay kagad din nagpapasalamat sa Diyos? Dahil siya ang may kaloob? Yan, isa yan sa nalilimutan ng tao. Ang nangyayari ay malaking pasasalamat niya doon sa taong nagkaloob. No, ang unang-unang pasasalamatan mo is yung Yahweh. Hindi siya nagsalita doon sa mga magulang na, ay, nagpatira pa para, salamat sa iyo, nanikluho doon. Hindi eh. Sinabi kasi ng Diyos, ako sa lahat, bago ang iba. Diba? Oh. Pagkarinig nito ang alipin ni Abraham ay muli nagpatira at nagpuri kay Yahweh at inilabas niya ang mga damit na at mga hiyas na gintot kilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at ang kanilang ina. Diba? Pagkatapos ang alipin at ang mga kasama nito ay kumain na at uminom at doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukasin nagpaalam na siya, ngunit hiniling ng ina at ng kapatid ni Rebecca na magparaan muna ng 1 linggo o 10 araw bago umalis. Siyempre, naman mga kapatid, iba nang malulungkot. Biglang aalis. Diba? Kaya 1 linggo yung hiniling. Sinabi ng alipin, yamang pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo ako magbalik sa aking amo. Kung gayon, sabi nila, tawagin natin si Rebecca at itanong ang kanyang kapasyahan. Sasama ka na ba sa taong ito? Tanong nila. Opo, tugon niya. Si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at mga kasama nito. Matapos paspasan ng ganito. Pakahalagaan mga kapatid yung ipinipray over. Okay? Ikaw nawa o Rebecca ay maging ina ng marami, mga lungsod ng kaaway malupig ng iyong lahi. Yun ang panalangin sa kanya ng kanyang mahal sa buhay, ang kanyang angkat. Nang handa na ang lahat, si Rebecca at ang mga atusan niyang babae sumakay sa kamelyo at umalis kasunod ng aliping kumuha sa kanya. Nang panahong iyon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan napadako siya sa ilang ng Bir-Lahairoi. Nang matataksilin, siya'y namasyal sa bukidin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasaking kamelyo, lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, sinong lalaki iyong papalapit sa akin? Siya po ang aking amo, tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalokbong. Kaya mahalaga mga kapatid yung belo. Pagpapasakop po yun eh. Pagpapasakop. Pagtatagpo nila ay isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda, ang babae na pamahal sa kanya at ang kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ngayon sasabihin natin, ay ayoko nung iba ang pumili. No? Piniibig naman si Isaac eh. Dahil kaloob ng Diyos eh. Hindi mo pwedeng sabihin na dapat ako ang mamili. Ang Diyos nga ang namili, di ikaw'y paiibigin. At si Rebecca rin ipinaibig. Kapatid, it's so simple. How powerful is God? Hindi natin pwedeng sabihin na ako sana ang pinagkalooban na ako mamili. No. Napakaganda pag Diyos ang pumili ng iyong magiging partner sa buhay. Dahil susubaybayan yun hanggang tinatawag na forever na pagsasama. Okay? Mga sumunod pang lahi ni Abraham. Bukod kay Sarah, naging asawa rin ni Abraham si Keturah. Ang mga anak niya rito ay sina Simram, Jokson, Medan, Madian, Isbak, at Sua. Si Joksan ang ama ni Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letusim, at Leumim. Ang mga anak naman ni Madian ay sina Efa, Efer, Enoch, Abida at Eldaa. Lahat sila'y buhat kay Keturah. Kay Isaac, ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para malayo kay Isaac. Then dumating na yung kamatayan ni Abraham. Namatay si Abraham. Si Abraham ay nabuhay ng
175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay. Inilibing siya ni na Isaac at Ismael sa yungib ng Macpela sa silangan ng Mamre sa parang na dating kay Ephron anak ni Zohar na Heteo. Ang parang na ito ang binili ni Abraham sa mga Heteo at dito sila nilibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, patuloy na pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Beer Lahairoi. Pansinin niyo mga kapatid, diba? Normally pagka sa ating angkan, namatay ang tatay sa ganitong lugar. Pag namatay din niya, doon din ililibing. Magtataka kayo, di ba may mga tanong, bakit ganun ba? Bakit hindi? Doon nagsimula yun eh. Na ang sino mang namatay, na nanay o tatay, pinagsasama doon sa libingan o katabi ng libingan. Hindi pinaghihiwalay. So doon po nahango yun. Doon po nahango. Kasi na talagang ating kultura na nasundan. Actually, hindi naman talaga kultura yon, kundi yun sinundan natin sa mga ninuno. Okay. Mga sumunod pang lahi ni Abraham. Bukod kay Sarah, naging asawa rin ni Abraham si Keturah. Tapos pala. Kay Isaac, ipinamana ni Abraham lahat niyang ari-arian, ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para malayo kay Isaac. O kasi, iniingatan noon yung maaring, alam mo na, magiging iba na yung pakikitungo. Dahil diyan, pag sobra kasing attached sa isa't isa, hindi rin maganda. Kaya, ang nais ni Amang Abraham, kung malayo-layo sila, pag nagkita, di ba, very strong yung ties. Kasi doon sa pamilya, is so much familiar na sinasabi, minsan ay hindi rin naman nakakabuti. So, yun, pinaghiwa-hiwalay ni Amang Abraham. Namatay si Abraham ng 175 taon. Okay? And then, ang lahi ni Ismael. Ito naman ang lahi ni Ismael, anak ni Abraham kay Agar. Kung natatandaan yung binasa natin noon, yung si Agar ay isang alipin nila. Okay? Ang siyang alipin ni Sarah. Si Nebayot ang panganay, sumunod sina Kedar, Abdel at Mibsam. Sumunod pa sina Misma, Duma at Masa. Pagkatapos na sina Hadad, Ema, Hetor, Nafis at Sedema. Ito ang 12 anak ni Ismael. Bawat isa ay naging pinuno ng kanyang lipi at bawat lipi ay ninirahan sa kanya-kanyang lupain. Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon at siya ay inilibing. Ang lahi ni Ismael ay doon tumira sa lupain sa pagitan ng Habila at Shur sa daang patungo sa Assyria sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa ibang lipi ni Abraham. Ipinganak sina Esau at Jacob. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac, ang anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebekah. Anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebekah ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebekah kaya tinalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebekah ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y natutulakan na ang dalawa. Kaya't sinabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang kalagayan, bakit pa ako na mabubuhay? At siya nanalangin. Minto muna tayo doon. Diba, dahil si Rebekah hindi magdalang tao, okay, pinanalangin nila. At pinagkalooban sila ng kambal. Okay. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng 2 bansa na maging magkalaban. Mas malakas yung bata kaya naman balang araw ang matandang alipin nitong bunsong iluluwal. Agad sinabi niya mang Yahweh yung sitwasyon ng 2 bata. So, mababago mo ba yun? Yun ang tinakda namang Yahweh ng Diyos. Okay? Dumating ang panahon at nanganak na siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis ng una at mabalahibo ang katawan. Kaya't Isaw ang pinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sako ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon.
Ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan. Lumaking malulusog ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Esau at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, kalibate, kinabibilihan niyang kanin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso, samantalang si Jacob naman ang mahal ni Rebecca. Dahil natural, si Jacob nakakatulong-tulong naman sa bahay kay Rebecca, kay nanay niya. Talaga lamang meron tayong distribution of labor sa bahay. Hindi po pwedeng pare-pareho. E paano naman sino kasama naman ng nanay? Okay? Minsan, si Jacob ay nagluluto ng pulang buto ng sitaw. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso, sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo ako ng mapulang niluluto mo. Mula no'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, oo, yan ang lahat ito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan ng pagiging panganay. See? Nais kasi ng Diyos na mangyari na, magkaalaman na. Kasi nang tinakbo sa kanya ng mangyawi. Pahayag na ako, wika ni Esau. Anin ko pa ang pagkapanganay kung mamamatay naman ako ng gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain at uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan sa pagkapanganak. Kasi noong unang panahon, mga kapatid, ang pagkapanganay ay napakahalaga. Siya ang yung pangalawang magulang na magkakapatid. The responsibility of the eldest brother or the eldest sister, okay, ay talagang binibigyan ng Diyos. Bagamat ang nangyaring ito ay dahil nagutom siya. Binigay niya yung karapatan niya sa pagiging panganay. Dahil hindi na mahalaga sa kanya panganay dahil nagutom nga O diba? Ganun naman ang nangyari sa ngayong panahon. Kahit anong mangyari, kapit talim, di ba? Kahit na ipagkasala ay ginagawa. Hindi nag-isip-isip na ang Diyos ang dapat tawagan. Para sa ganun, hindi siya gumanap ng ganun na magkakamali. O wala na magagawa, sinanumpa na siya. So si Jacob ngayon naging panganay kasi dinalisan niya yung karapatan niya bilang panganay. Dahil sa pagkain na hiningi niya. Okay? So, mga kapatid, iyon ang ingatan natin, lalo sa ating bansa. Huwag tayong kaasa sa mga tinatawag na nagbibigay ng ganito. Baka tayo sakupin. Diba? Dapat manalig tayo sa Diyos. Simula sa leader ng bansa hanggang sa barangay. Para sa ganun, ang pagpapala ng Diyos ang dumating sa atin at huwag tayong umasa sa iba. Dahil yung mga ganyang bagay ay nakakaisip na i-overpower ang ating bansa. Mag-iingat po tayo. Ang kalaban ng ating bansang Pilipinas ay komunista. Tandaan po natin yun. Pinili ng Diyos ang Pilipinas to reign for the whole world. Papayag ka ba na masasakop ng mga komunist? Ang kaharap natin ay komunista, mga kapatid. Kaya nga ginugulo At yung hindi komunista ay nakikiisa sa komunista. Kaya mag-iingat tayo sa mga korupsyon. Baka tayo ay gamitin. Yung mga bribery, pagsusuhol, baka tayo gamitin. Kaya mga kapatid, ako'y nagpapaalaala lang. Dahil lahat tayo apektado. Kapag nasira ang Pilipinas, the whole world will be affected. Bakit siya ang pinili ng Diyos? The Philippines will reign. Diba? Kaya pansinin ninyo, ang daming Asian countries na kumakabit sa Pilipinas. Even the United States, hindi pwedeng mawala ang Pilipinas. They know it. Because the Holy Spirit enlightened them. Pero bakit tayo mga Pilipino? Bakit tayo nabubulang sa sitwasyon? Hindi nakakaunawa. At patuloy tayong gumaganap at tumatanggap ng suhol at korupsyon.
Hindi niyo ba alam na sabingit tayo ng problema darating ang araw? Kaya ngayon pa man mga kapatid, tumingala na tayo sa langit, manikluhod na tayo sa Kanya, magbalik loob na tayo. Dahil tayong lahat ay damay, wala po mai-spare, nagka-problema tayo. Ang komunista hindi naniniwala sa Diyos, tandaan po ninyo yun. Kaya pumapatay nga sila, gumagawa sila ng ikapapahamak ng kapwa. Because wala silang Diyos. Tayong nananalig sa Kanya, bakit tayo magpapabaya? Manindigan tayo, kumilos tayo. Diba? Sabi nga ng Panginoon, sabi nitong alipin ni Amang Abraham, sinunod ko ang utos ng aking amo dahil kung hindi man ako pagbigyan, wala akong pananagutan sa Kanya. Kaya kung tayo maninindigan sa katotohanan mga kapatid, wala tayong dapat ipangamba. Tulungan natin ang ating sarili at ang ating bansa. Tulad yung pandemyang yan, naniniwala ba kayong walang gamot yan? Meron, kapatid. Nagpapaniwala tayo sa mga globalist. They are the ones who suppressed ng mga dapat nating kamti na gamot. Tinatakot ng doktor, pinapatay ang doktor. So, saan tayo pupunta? Manawagan tayo sa Diyos, mga kapatid. Manikluhod na tayo, ipagdasal natin ang mga military, ipagdasal natin ang mga pulis, ipagdasal natin ang lahat, ang leader ng bansa, from the president down to the barangay. Pumilos na tayo, mga kapatid. Tayo ay bilang na ang mga araw. Hindi ako nananakot, mga kapatid. Sukdulan ng sala ang karumihan sa ating bansa at sa buong mundo. Hindi pa hintulutan ng Diyos ang salot ng virus na yan kung hindi tayo inaaralan. So let's face it. Kaya mga kapatid, itong paghahayag ko dito, kung ako lang aayawan ko talaga ito, mga kapatid. But because it is the will of God, I have to do it. I have to do it. Kailangan kong sundin siya. Ako hindi na napapakali kung ako hindi gaganap. Lagi ko pinag-iinit ang kalooban. Palakasin ng Banal na Espiritu Santo para ako ay maghayag. Kaya mga kapatid, magtulungan tayo. Huwag ninyo akong asahang mag-isa. Magtulungan po tayong manindigan. I-reveal natin ang truth. I-reveal natin ang truth. Tulad ng mga lockdown na yan, talagang nagkakahirap. Because that is the order ng mga naghahangad. They are the communists. Batid ba ninyo yun? Walang Diyos. Bakit tayo pasasakop sa kanila sa paraang tayo sunod-sunuran? There is God. Pray to God. Bawat isa po tayo manalangin upang siya ay manguna sa atin. Binasa ko itong ang pangunguna ng anghel na sinawahan yung alipin ni Abraham. At talaga namang efektibo. Di humingi tayo sa Diyos ng gabay, pangunahan tayo. Diba? Mga kapatid, it's time now to stand for it. Ang daming lumalabas na mga balita. Maglalagay na sila ng tinatawag na 666 na microchip. Papayag ba kayo noon? Basahin niyo ang Revelation. Ang tatak ng 666 ay papunta talaga yun sa kamatayan ng kaluluwa. It is written. Susunod-sunuran ba tayo noon? Hindi. Power of prayer, kapatid. Power of prayer. Magkaisa tayo. Bawat isa, buhay ng bawat pamilya. Nabanggit ko nga ng nakaraang video, pamilya sa pamilya para makabuo tayo ng barangay, and then barangay sa barangay para makabuo tayo ng town. And bayan sa bayan, makabuo tayo ng provinces. And from provinces, makabuo tayo ng syudad. Until finally, the whole Philippines and the neighboring countries po ay mag-shower ang biyaya ng Diyos.
Hinihintay po tayo, mga kapatid. Hinihintay na ng Diyos. Magbalik loob tayo sa Kanya, sumuko po tayo sa Kanya. Dahil nahaharap po tayo sa kalaban ng communism. Marami nag-i-interest sa ating bansa. At even sa ating bansa ay maraming communist na nakikipag-ugnayan. Kaya, walang ibang tutulong po sa ating bansa kundi the power of prayer nating mga nananalig. Magkaisa po tayo, magkasundo po tayo, magkaunawaan po tayo. Isa lamang ang ating tatawagan, ang Diyos na buhay, na makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa. Wala nang iba. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, kasamang mahal na Birheng Maria, na lagi siyang sumusubaybay at lagi na nanalangin for us. Ngunit wala magawa ang mahal na ina hanggang siya lang ay lumuluha at itinadalangin. Ang hinihintay ng mahal na ina, kumilos ka, mag-action ka, because I am here, your mother, your spiritual mother. Di po ba? Kaya mga kapatid, ngayon na, not tomorrow, naway magkaisa po tayo. Okay? Diretso po tayo. Si Isaac sa Gerar at sa Beersheba. Tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon sila ng tagutom sa lupain ng Kanaan, kaya nakarating si Isaac sa Gerar sakop ni Abimelech, na hari ng mga Filisteo. Napakita si Yahweh kay Isaac at ang sabi, "Huwag kang pupunta sa Ehipto, doon ka tumira sa lupain ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, ako'y sasayo at pagpapalain kita. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupain ito, tulad ng aking pangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin ng iyong lahi at lahat ng lupain ito'y ibibigay ko sa kanila at hihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpapalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong angkan. Pagpapalain kita dahil kay Abraham pagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos." So, ang liwanag mga kapatid, isa lang mukha natin, isa lang pinagmulan para sa buong daigdig. Kaya nga isa lamang ang ating Ama na nasa langit. So isa lang ang Diyos na sumasakop sa buong mundo. At tayong lahat ng mga tao ay nagmula sa isa at pinarami tayo ng ating Ama. Napakaliwanag po yun. So, lumapit na tayo sa Panginoong Diyos. Walang ibang tutulong sa atin kundi ang ating Diyos na buhay. Kaya hinihintay lang po ang ating action. Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga taga roon tungkol kay Rebecca, sinasabi niya, ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya ay papatayin para makuha si Rebecca sapagkat ito'y maganda. Hindi pa sila nagtatagal sa dakong iyon na dungawan minsan ni Abimelech na sina Isaac at Rebecca ay naglambingan. Ipinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang Rebecca. Tiyak na asawa mo ang babaeng iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo'y kapatid mo? Natatakot po ako na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya, tugon ni Isaac. Kasi nung unang panahon na yun, ay talaga namang naiiba. Okay? Bakit mo ito ginawa sa amin, wika ni Abimelech? Kung siya'y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinubo mo pa kami sa kapahamakan. At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, patayin ang sinumang umapi sa mag-asawang ito. Si Isaac ay nagsaka ng taong iyon at makasanda ang iba yung kanyang inan. Pinagpala siya ng Yahweh at patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan anupat siya'y yumaman. Nainggit sa kanya mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. Kaya't tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa. Tignan mo yung inggit. See? Nakita niyo? Yung ugat ng kasalanang inggit. Teka, papahamak. Di ba nagaganap ngayon yan? Yung mabuting ginawa ay papahamak lamang yung gumagawa ng mabuti. Huwag tayong gumawa ng gano'n. May sukli tayo, may ganti sa atin. Kahit patabunan niya yung balon na yon, pwede naman palitawin ng Diyos ang tubig eh. Ano magagawa nila sa kapangyarihan ng Diyos? So sila ang mawawalan, yung mga taong gumagawa ng
kasalbahihan. Tandaan po natin yun. Huwag tayong gumawa ng kasalbahihan sa ating kapwa. Huwag tayong maiinggit sa ating kapwa. May sarili tayong ating biyaya na nabuhat sa Kanya. Hanapin natin yun. Kaya magbalik loob tayo sa Diyos para masumpungan po natin. At tsak, malalaman po natin yun. Tanungin natin ang Diyos. Ano yung pagpapalang ibinigay mo sa akin para pagyamanin ko po yun? Hilingin natin yun. Okay? Sinabi ni Abimelech, umalis ka na Isaac, ikaw ay makapangyarihan na kaysa amin. Kaya umalis si Isaac at doon tumigil sa kapatagan ng Gerar. Ipinahugan niya uli ang mga balon ni Abraham at tinabunan ng mga Pilisteo. Ang mga balong iyo tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama. Okay? Tingnan mo yung kasamaan yung tinakpan yung balon. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa kapatagan. Ngunit inangkin ito ng mga taga-Gerar, kaya tinawag niya iyong balon ng away, sapagkat sila'y inaway ng mga taga roon. Tingnan mo yun. Binigyan na nga ng tubig, aawayin pa. Di ba? Sa laki ng inggit. Kung itong mga taong ito'y gumawa ng mabuti, di sila rin meron din pagpapalan tulad ng tinanggap ni Isaac. Okay? Nang makahukay uli sila, nakipagtalo naman sa kanila ang mga taga-Gerar. Kaya't tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Wala namang umangkin ito, kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Uunlad tayo sa lupain ito, ang wika niya, pagkat dito tayo binigyan ni Yahweh ng kalayaan. Bawat sitwasyon, nilalagyan nila ng pangalan, di ba? Para nila hindi malimutan. Yung balon ng pag-aaway, isang balon ng pagtatalo. Di ba? Umalis si Isaac at nagpunta sa Beersheba. Nang gabing iyon, napakita sa kanya si Yahweh at ang sabi, ako ang Diyos ng iyong magulang, huwag kang matatakot, kita'y sasamahan. Pagpapalain ka at ang iyong angkay para ramihin ko, ito'y alang-alang sa aking alipit lingkod na Abraham. Nagkayo si Isaac ng dambana roon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at tumukay uli ng balon ang kanyang mga alipit. Kaya, mga kapatid, importante yung may sambahan tayo. Kaya meron tayong altar dapat na gawin sa bahay natin. At kung tayo naman ay pinagpalat na sa amang lugar tayo, abay lumuhod tayo doon, sumamba tayo sa Diyos. Tulad ng mga military, ang hirap ng buhay nila, no? Kapag nanalo sila, ay kumilo sila doon, sumamba sila kung saan sa puno ng saging o saan puno doon Manalangin sila sa Diyos. Gawin nilang dambana yun. Maniwala kayong kapatid. Hindi kayo pabayan ng Diyos. Mananalo tayo sa lahat ng labanan. Okay? Ang kasunduan ni Isaac at ni Abimelech. Dumating si Abimelech buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si Pikol, puno ng kanyang hukbo. Tinanong siya ni Isaac, bakit mo ako dinalaw? Hindi ba't ako'y pinaalis mo na sa iyong bayan? Itong tugon nila, naniniwala na kami ngayon na sumasa iyo ang Diyos. Isipin mo yun, mga kapatid. Nais naming makipagkasundo sa iyo, ipangako mong di mo kami pipinsalain sapagkat hindi ka naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin na mabuti at di ka ginambala sa iyong paghalis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh. Naganda si Isaac ng malaking salo-salo at sila'y nagkain at nag-inuman. Kinaumagahan, sila'y nagsumpaan na magiging magkaibigan at masayang maghiwalay. Naging matalik na magkaibigan sila mula noon. O diba, mga kapatid? Ano ang pinula ni Isaac? Di ba kabutihan? Sa kabila ng siya ay inaaway, sa kabila ng inatakpan ng iyong balon, hindi gumanti si Isaac. Bakit? Sa Diyos siya umaasa. So, ang nangyari, pinabati doon sa mga salbahing mga taong yun at na-realize nila na siya ay sinasamahan ni Amang Yahweh, si Isaac. Dahil walang kasusuotan, mga kapatid. Sino man, ang taong lumalipusta sa lingkod ng Diyos, darating ang oras, babalikan mo. Dahil wala kang mapupuntahan, kundi doon sa tinawag ng Diyos na yun. Kaya ngayon pa lang ay magbalik loob ka na sa Diyos. Humingi ka na ng tawa doon sa ginawan mo ng masama at makipagkaibigan ka na. Para sa ganun,
May ipagdasal ka ng taong iyong inaayawan. May ipagdasal ka na hanggang maaga pa. Dahil nakatanto ka na yun palang inaayawan mo ay lingkod ng Diyos. May pag-asa ka pa na yung lingkod ng Diyos na yun, may pagdadasal ka. Why? Dahil nung panahon na inaayawan mo yung lingkod ng Diyos na yun, kahit ipagdasal ka, ay hindi man tumatama sa iyo, hindi nagbabaw. Natatapon kasi nakabara. Ha? Hindi mo makamtan dahil nakabara. Dahil ikaw ay punong-puno ng galit at inggit sa Kanya. Eh ngayon, binuksan mo na yung kalooban, eh di dadalo na yung grasya. Kapag pinalalangin ka ng inaayawan mo, sasa'yo yung grasya. Kaya now, go with the people. Sa taong iyong inaayawan na siya pala ilingkod ng Diyos. Magbalik loob tayo sa Diyos. Amen. Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila'y nakahukay na ng tubig. Tinawag niyang Seba ang balong iyon. Kaya hanggang ngayon ay Beersheba ang tawag sa lungsod na itinayo roon. Okay? Yun yung mga kapatid. Nilalagyan nila ng pangalan, di ba? Para hindi malimutan. Seba pala yung balong iyon. Ay ang lugar kasi Beersheba. Nag-asawa ng mga dayuhan si Esau. 4 na taong si Esau nang siya ay mag-asawa. Si Judith na anak ng Hiteyong si Beri ang naging asawa niya. Napangasawa rin niya si Basimat, anak naman ni Elon, isa ring Hiteyo. Ang dalawang ito ang naging dahilan ng pamimigati ni Isaac at ni Rebecca. Nakamtan ni Jacob ang pagpapala. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita, kaya pinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putaheng gusto ko. Pagkakain ko, igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya't nang umalis ito upang sundin ang bilin ng ama, tinawag niya si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau. Ihuli mo ako ng usa at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay. Ganito ang gawin mo, anak. Kumuha ka agad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipakain mo sa kanya nang ikaw ang mga magawaran ng basbas bago siya mamatay." Ngunit inay, tugon ni Jacob, "Mabalahibo si Esau, samantalang ako'y hindi. Malalaman ni ama na nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo. Susumpain niya ako sa halip na basbasan." Sumagot ang ina, "Basta sumunod ka, anak. Ako na ang bahala. Kumuha ka ng kambing." Kumuha nga si Jacob at iniluto ang ng ina ang putaheng gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iingatan niya. Ang mga braso at liig ni Jacob na walang balahiway binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya, "sino ka ba?" tanong dito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain, bumangon na kayo at kanin na ninyo. Ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos." "Kadali mo naman, saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, "Ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Pabulong na wika ni Isaac, hindi niya makilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito ay mabalahibo ring tulad kay Esau. Basbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, "Kung gayon, akin na ang pagkain at kakain ako pagbabasbasan kita." Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. "Halika, anak, agkan mo ako," sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan kaya't siya ay binasbasan. "Ama, samyong halimok ng anak ko ang katulad, ang samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbabasbat. Bigyan nawat ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas, nang tumaba ang lupa mo at ikaw na may makaranas.
ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Biyaan ng mga bansay paalipin at gumaling. Kilalanin kang Panginoon ang lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumusumpa sa isumpain din, ngunit siyong nagpapala sa iyo ay pagpapalain. Matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya naman pagdating ng Isaw na may dalang usa. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, "Maupo kayo, ama, at kanin ninyo ang dala kong pagkain upang ako'y inyong mabasbas." "Sino ka ba?" tanong ni Isaac. "Si Isaw po ang inyong panganay," tugon naman niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac, wika niya, "Kung gay, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain nang ika'y dumating. Binindisyonan ko siya at tataglay niya yun magpakailanman." Kumagulang iyak si Isaw nang marinig ito at nagsusumamo. "Bindisyonan din ninyo ako, ama." Ngunit sinabi ni Isaac, "Nilinlang ako ng iyong kapatid kaya nakuha niya ang bindisyon ko para sa iyo. Pangalawa na itong pangagaw niya sa akin," wika ni Isaw. "Kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Inuhanan niya ang aking karapatan bilang panganay at ng inago pa rin niya ang aking bindisyon. Wala ba kayong malalabing bindisyon para sa akin?" "Wala na ako magagawa, anak," wika ni Isaac. "Siya'y Panginoon mo na ngayon. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan ng pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi para sa iyo." Ngunit patuloy na nagsusumamo sa kanyang ama si Isaw. "Bakit? Isa lang ba ang inyong bindisyon? Idamay mo rin na rin ninyo ako." At patuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaac sa kanya, "Hindi ka magtatamasa nitong yaman sa daigdig, pati hamog sa itaas magkukulang ang iyong bukid. Upang ikaw ay mabuhay, ang patalimang iyong gamit. Ngunit ikaw ay aliping maglilingkod sa kapatid. Para ikaw ay lumaya, kailangan maghimagsik." Namuhi si Isaw kay Jacob pagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama, kaya't ganito ang binuon niya sa kanyang isipan. "Pagkamatay ng aking ama, ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob." Hindi nalingid kay Rebecca ang balak na ito ni Isaw, kaya't ipinagbigay alam niya agad kay Jacob. Sinabi niya, "Anak, binabalak ng iyong kapatid na ikaw ay patayin upang makapaghiganti siya. Umalis kang madali. Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi naglulubag ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masaklap man sa loob ko ang malayo ka sa akin. Lalong di ko matitiis ang kayong kapwa tuluyang mawala sa akin." Pinapunta ni Isaac si Jacob kay Laban. Sinabi ni Rebecca kay Isaac, hirap na ang loob ko sa mga hitiyang ito. Kapag hitiyaring tulad nila ang mapapangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na." Kaya tinawag ni Isaac si Jacob at matapos batiin ay sinabi, "Huwag kang mag-aasawa ng Kanineya, pumunta ka sa Mesopotamia sa bayan ng iyong lolo Betuel. Doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak ng iyong tiyo Laban. Naway pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pag-aasawa at magkaroon ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Pagpalain ka nawa niya gayon din ang iyong lahi, pares ng ginawa niya kay Abraham. Mapasa iyo nawa ang lugar na ito na iyong titirhan, ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham." Pinaalis niya ni Isaac si Jacob at ito'y nagpunta sa Mesopotamia sa kanyang tiyo Laban na anak ni Betuel na taga Aram. Si Laban ay kapatid ni Rebecca na ina nina Jacob at Isaw. Diyan tayo magtatapos, mga kapatid. At naway nakapulutan po natin ng aral yung ating binasa. Marahil magtataka kayo, bakit naman ginawa ni Jacob? Kahit ano pang tanong natin doon, mga kapatid. Bakit ibinasbas sa kanya, iginawad ni Amang Yahweh na siya talaga ay tatayong panganay. So yung mga pangyayaring yun ay kaganapan para mangyari yun. Pagiging panganay niya. Yan ang tinakda eh. So, wala tayong karapatang questionin yun. Kinintulot ni Amang Yahweh yung mga sitwasyon na yun sa pamagitan ni Rebecca, ang kanyang ina ni Jacob, dahil kailang lumabas na siya nga ay panganay. Dahil yun ang ibinigay at iginawad ng Amang Yahweh sa kanya.
Paano magaganap yun kung walang mangyayaring sitwasyon? Oh. At hindi natin pwedeng questionin yun dahil yun ang plano ng Diyos. Dahil alam ng Diyos yan na makabubuti. Dahil siya ang naglikha ng lahat. Inaayon lang niya sa plano. Kaya wag natin babaguhin. Kaya mga kapatid, kapag tayo tinawag ng Panginoon at ayawan natin yung pagtawag niya, magpaikot-ikot man saan ka man pumunta, maghaba man ng panahon at bumilang ng taon, kapatid, ibabalik ka pa rin dun sa pinagmulan niyo. Bakit yun ang tinaktas sa'yo? Okay? Yun ang katotohanan. Kaya hindi ka pwede makaalpas sa anumang plano ng Diyos. Plano ng Diyos, ang plano ng Diyos ay plano ng Diyos. Hindi plano ng tao. Ang kaloob ng Diyos na dapat maganap, talaga magaganap. Bakit yun ang kaloob ng Diyos? At tayo lang nilikha. Wala tayong karapatang mag-question sa Diyos. Ang iba, pinag-question ng Diyos, di lalong napapariwara ang buhay. At suffer. So, ang final nito, manalig tayo sa Diyos, sumunod tayo sa Diyos, magsabi tayo sa Diyos. At pag tayo nagre-request, ay specific. Para maintindihan natin, at sa gayon ay, ang final, malalaman natin kaloob na ng Diyos. So, yun lang mga kapatid, and I hope and pray na nakatulong ito sa inyo. Napakahalaga po kasi ng parting Old Testament para maunawaan natin hanggang sa panahon ni Jesus Christ. Hindi po pwede tayong tumalong kaagad doon. Kailangan malaman natin yung simula. Kaya tin mo yung puno ng kasalanan, which is kasinungalingan. Saan mo mahahango yun sa New Testament? It is from the Old Testament. How can you prove it na yun ay kung ang kukunin mo lang ay New Testament? How can you prove it na yung puno ng kasalanan ay kasinungalingan? Hindi naman nakalagay doon sa New Testament yun. Kundi yun ay doon naganap kay Ahas, ay tinuruan si Eva. O, di ba, mga kapatid? Kaya nga sabi nga ni Jesus Christ, siya ay dumating sa mundong ibabaw, binigyan siya ng laman para sakupin tayo mga makasalanan, para lalo pa niyang pagyamanin yung Old and New Testament. The fulfillment of it. Bakit natin sasabihin hindi na dapat pansinin yun? Kaya nga sa misa, di ba? Meron tayong first reading, which is coming from the Old Testament, di ba? And then the second reading, sa New Testament. Oh, aliwaliwanag, that's the fulfillment. Bakit nako-question pa natin kapwa nating Katoliko? Ba't nako-question pa yun? Pag-aralan natin yung Mass. Nasa misa po yan. Hindi nawawala yung first reading and second reading, and then the Gospel reading. Minsan nalilimutan natin kasi intindihin yan. Basta simbalan ng simba. Hindi na unawaan ang kanyang sinisimba. Kaya minsan, nagkukuwi niya, hindi nakahanda. Nakakasakit. Diba, mga kapatid? Nawa, itong ating pag-aaral na ito ay magbigay liwanag sa atin para magkaroon tayong panimula sa buhay. Hindi ginawa natin na ang panawagan ng ating Panginoong Diyos at maging instrumento rin tayong lahat ng Diyos para sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas at matulungan ng buong mundo. Kung anong plano ng Diyos, that the Philippines will reign, it will happen, whatever happens. So magsasuffer lang tayong maniniwala sa Diyos. Tayo ang unang-unang magsasuffer. Why? Hindi natin pininindigan para tulungan ang ating bansa. Sa halip, nagpapadala pa tayo, masuhulan. Sumasali tayong masuhulan. Sumasali tayo sa komunista. O sino magsasuffer at the end? Ikaw, na naniniwala sa Diyos kuno. Diba? Kaya ngayon, mga kapatid, panahon na, magbalik tayo, loob tayo sa Diyos. May gamot para dyan sa COVID-19. It is exactly the same, the flu, the influenza, trangkaso. Exactly the same po yun. Nandyan lamang yung trangkaso, anytime pwedeng dumaan yan. Ganon din yung COVID. Dumadaan lang yan. Kaya mo naghihirap tayo, naka-face mask. Ang hirap huminga, akala nyo? Ang hirap po. Lahat, everybody, nahihirapang huminga niyan. Dahil, lalo na yung mga nasa hospital, sa mga frontliners, doble-doble ang suot nila. Paano kaya makakahinga? Di na paikot-ikot yung hininga mo, and lalo ka magkakaroon ng virus, di ba? Ang common sense lang po. Hindi ko kinakalaban ito.
Pagkatapos sinunod ay yung World Health Organization. Hindi na po ito pinaniniwalaan ng iba pang bansa. Yun po ang totoo. Mag-research po kayo. Kumalas nga ang presidente ng Amerika dyan eh. Hindi nila pininiwalaan niya sa World Health Organization eh. Yes. Bakit meron ding corruption dyan? Any agency, tandaan po natin. Basta may corruption, maraming kababalaghang ginagawang ikasasama ng kapwa at sa buong bansa. Mag-research po kayo. Kaya, lagi ako nananawagan at nakikiusap, magbalik loob tayo sa Diyos. Wala tayong sinisisi sino man. Ang hinihingi ng Diyos, magbalik loob tayo sa Diyos. Pagsisihan at talikdan ang masamang ginawa. At yun ang panahon na ang Diyos ay maghahari sa atin, pangungunahan tayo, para tayo i-save sa paghihirap natin financially, sickness, everything. At kamtin natin habang nabubuhay tayo ng kagalakan, pagkakaisa, at walang paghihirap, maging financial, pagkain, o anuman. Dahil pakasaganain niya ito. Kaya tayo naghihirap, ikagagawan nga natin sa pagkakasal. Hindi tayo pinagpapala. So, binasa natin, di ba? Yung hindi pinagpapala, di ba? Hirap na hirap. Hindi pinagbubuha ang mga tanim. Kaya mga kapatid, wake up call ito. Hindi ako para mag-offend ng sino man. Hindi ako para magpahiya ng sino man. Nananawagan po ang Panginoong Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, dahil mahal tayo. Gumagamit siya ng tao para ibalita na magbalik loob tayo sa Diyos. At maasa po ako mga kapatid. Sa next video, naway pakinggan din po ninyo ang kasunod. Hindi pa ako makaalis po sa Genesis at dito ko kinukuha po yung pinagmula ng ating paghihirap. Kaya kung saan ako mag-stop, nasa biyana po ng Diyos yun. Dahil pag natapos ko po itong binasang ito, papalabas ko po yung talaan ng pinagmula natin. The summary. So, inulit ko po, just only a summary. Hindi ko kailangan i-discuss pa ang mga historical basis niyan. Hindi ko po yun sakop. So, binibigay sa akin gawain. Kundi, ang binibigay sa akin ng Diyos ang gawain, tulungan ko ang kapwa ko paano sumadyo at tulungang ipanalangin para makapagbalik loob sa Diyos. That is my main function na dapat ko pong tuparin sa mata ng Diyos upang hindi ako managot sa Kanya. Napakahirap po natanggihan ng Diyos sapagkat kahirapan ang aabutin. Ganon din po kayo. Napakahirap ang hindi sumunod sa Diyos, kahirapan po talagang aabutin. Pare-pareho po tayo. Kaya, ang sino man po na tinatawag ng Panginoon, lakasan po natin ng loob, magtiwala tayo sa Kanya. Sundin natin ang kaloob ng Diyos. Magpakarami tayong nagsasabing, magbalik loob tayo sa Diyos. Napakarami. At tulong natin ipanalangin ang ating Presidente ng Pilipinas, si President Rodrigo Roa Duterte, na magliwanag po nawa ang kaisipan niya, na mag-research po siya para hindi siya maniwala sa mga globalist. Dahil meron po naman talagang gamot na ito ay sinopress lang para mapahamak ng marami. Maghanap po at may mga researches siya. Nawa, yung marami pang mga mabubuti ang adikain, kayo na po ang bahala mag-research. Hindi ko na po papel yun. Hindi ko na po sakot yun. There are so many. Para iligtas natin ang ating kapwa, ang ating sarili, ang ating angkan, at magkaroon tayo ng panibagong panimula. Na ang Diyos ang maghahari, at siya ang magiging leader para tayo pagpalain. Lahat ng oras. Maraming salamat po at magandang umaga na po sa inyo. Sa muling pagbibideo. So ngayon po, i-share lang po ito, i-like, at kung nais po nyo, i-subscribe nyo para updated po kayo sa next video. Hindi ko pa po nahanda yung prayer, pero darating din po yun. Kasi matagal na paghandaan yun. Dahil handa ko pa po yung mga kanta na kailangan pong maghaharana tayo. Yung kantang angkop doon sa panalangin yun. Tulungan niyo po ako ipanalangin na naway makapili na ako na maiaangkop para mabuo ko po yung panalangin. Pagsasama-samahan natin
karabanding tayo. Okay, magandang umaga pong muli at maraming salamat sa inyo. Kumanta po tayo at ang ating pong kakantahin ay ang kadakilaan ng Diyos. Dapat lang pong purihin ang Diyos kapag siya nga ang lumalang sa lahat. Napakaganda pong awit na kadakilaan ng Diyos. Okay? Maraming salamat po muli at magandang umaga sa inyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.